ito na po yung ika-6 na yugto po natin sa pag-aaral natin ng tester. Bago po ako magsimula dun sa diode, ay gusto ko po sanang ulitin tungkol po dun sa capacitor. Nabanggit ko po dun sa unahan ng video na nauna dito yung paggamit ko po ng number dun sa AC at DC volts. Hindi ko ginagamit po yung sa taas, yung sa ohms. Gusto ko lang pong linawin na kaya ko po yun ang ginagamit ko, yung number po sa 0 to 10 ng AC-DC, dahil po ang capacitor po ay sinadya ko po na iuna na testingin dahil po ito po ay kaiba sa resistor at inductor at pati yung transformer. Kaya may konting lang po pahabol na paliwanag po doon sa capacitor. Lahat po ng mga binanggit ko doon sa pagtuturo doon sa pag-check ng capacitor, anumang dami po noon ay isang way lang po yung pagtitest. Yun pong mga binanggit kong yun ay hindi po yun haka-haka o inimbento lang na pagtuturo. Ito po ay binanggit ko rin sa unahan sa inyo na kasaysayan ko ng aking pagre-repair sa troubleshooting sa loob ng 33 years. Hindi po yun yung nakuha lang sa isang troubleshoot para ituro. Ito po ay pinagsamang theory at saka experience po ng actual. Hindi po basta lang na ituturo lang na sarili mo lang yung umimbento. So, ito po ay base rin po sa inaral po ng ating mga dalubhasa sa electronics na kanila namang sinishare para matuto tayong mga hindi pa marunong. So, nung panahon na yon, ang akin pong aral ay dinadagdagan ko po sa pamamagitan po ng pagbabasa pa ng mga iba't ibang uri ng mga libro. Kaya ang akin pong mga ituturo po sa inyo o naituro na, yun po ay hindi po base lang po sa aking experience, kundi base rin po yun sa mga aking mga inaral na libro. Bukod pa po dun sa natutunan ko sa school. So, lilinawin ko po uli na yun pong sa capacitor ay kautusan po yun ng libro na bago ko po yun natuklasan sa aktual, yun po muna ay aking inaral sa libro. At yun inaral din naman sa school. Ngayon, kaya ko po yun ay tinagalog na lang. Hindi na po pinakita dun sa unahang video na ipabasa po yung sinasabi doon sa libro. So, para lang po maintindihan natin na ang paggamit po ng Tagalog ay napaka-importante po sa ating mga Pilipino. Hindi naman po lahat kasi ng Pilipino ay fluent sa English. Isa yan po sa napansin ko na nagiging hindi naman malaking problema, kundi meron din siyang contribution ng konti na nagpapahirap din lalo sa ating mga bagong mga nag-aaral. So, ginamit ko po na paraan ay yung ating wikang Tagalog para mas marami pong makaunawa. Kasi yun nga po, hindi naman po lahat ay fluent sa English. Hindi po como yung isang bata
estudyante na gumraduate sa high school na valedictorian o salutatorian sa kanilang mga school sa mga probinsya, ganyan. Pero pagdating po dun sa course ng electronics ay parang wala lang din naman nangyari sa kanilang mga nakuwang awards sa school, dahil ito pong electronics ay napakahirap po talaga itong kursong ito. Kaya po ginamit ko po yung ating wikang Tagalog para mas makatulong po. So ulitin ko po, yung sa capacitor po, ginamit ko po yung AC/DC na number niya, yung range niya. Pero ang gamit ko po dito po sa selector ko po ng range ay yung ohms na times 1. Yung pong aking inuutos na pag-check ng capacitor, yun po ay utos din po ng libro. Kaya makikita nyo po yun na ipapakita ko rin po yung sa wikang English po ng mga binanggit ko po na pagtuturo sa capacitor. So tingnan nyo lang po para bago po tayo mag-umpisa doon sa diode. Yun po kasing AC/DC na ginamit ko po doon sa pag-test ng mga capacitor. Kasi po, kaya po yun AC/DC ang aming tinitingnan at hindi po yung ohms doon sa taas ang aming basihan ng pag-compute o pagtingin kung okay pa yung o good pa yung capacitor. Ito po kasing test prod natin ay negative positive. Meron po tayong dalawang baterya po sa loob na para sa ohms. Ang bawat isang baterya po ay 1.5. Kaya meron po tayong 3 volts na gumagana sa test prod po natin o test probe natin. Negative positive. Kaya pag sinukat nyo po ito, papakita ko po sa inyo sa digital natin. Ayan po, naka DC po tayo. At 0-0 na po tayo. Ayan. Makikita nyo po itong test prod ng analog. So ito naman po yung test prod ng digital. So kukunin natin positive sa positive. Lalabas po yung voltahe po nito. Yan, meron po tayong 2.90. So, okay na po yun. Counted na po sa 3 volts yun. So, maliwanag po na yung pong test prod natin, kahit naka-ohms tayo, meron pong voltahe ito. Ngayon, ang inutos po doon sa libro, yung pong pag-test natin ng capacitor, kukunin po natin yung kanyang capacitance. Mag-charge po muna yun yung sinasabi ko na papalo. Tapos, magdi-discharge po siya. Yun naman yung babalik. Pagka ang palo po niya ay mabilis at narating po niya yung kanyang value o kahit konti lang ang kulang at bumalik naman po siya ng mabilis, na discharge siya, ay okay pa ho yung capacitor. So, yung akin pong utos na ganun ang pag-check, yun po'y inutos din naman po ng libro. Kaya sinusunod ko lang din po yon. At isinasama ko po yung base sa aking experience na ina-actual ko. Kaya yung libro at yung actual ko, pag pinagsama nyo, mapapatunayan na yun nga yung nangyayari. Kaya kayong mga nag-aaral pa lang o 1 taon na kayo nag-aaral o mahigit pa na nalilito pa kayo, ay yun din po yung yun din po yung inyong kahihinatnan, yung
experience nyo po at yung pag-aaral sa theory ay magiging ganun din po sa naging natutunan ko. So habang kayo nag-aaral pa at medyo nahihirapan pa kayo sa inyong mga siyempre mga bago nyo palang nakikita yan ang gagawin dahil kayo kag-graduate nyo lang halimbawa ng high school. Ngayon, bago ka maging college, dadaan ka pa sa nadagdagan ka pa ng 2 taon pa. Kaya meron tayong tinatawag na senior tsaka ng junior. Meron tayong additional na 2 taon. Kaya mas lalo tayong matatagalan. So habang natatagalan tayo, mas maganda na natututunan mo to ng mas maaga para kahit na matagal-tagal yung pag-aaral mo, meron ka ng alam. So, uulitin ko lang ulit po na yun pong pag-check ng capacitor, kaya po ginagamit natin ng AC/DC na number dito, yung pong 0 to 10 volts, ay dahil po sa kinukuha po natin yung capacitance. At ito po ay merong voltahe na 3 volts. Kaya lalabas po yung pag-charge nyo tsaka yung discharge. Hindi nyo po yun magagawa doon po sa taas o yung ohms, yung 0 to 1K. Hindi po yun doon makikita kung paano ma-check yung capacitor. Mas magandang makita nyo po dito sa AC/DC volts kasi yun po yung paraan para yung capacitor po ay makita nyo kung okay pa yung kanyang capacitance. So tingnan nyo po yung sa libro, basahin nyo po kung may nabago man sa pagkatagalog ko, siguro yun ay paraan natin para maipaliwanag ko lang ng maayos sa Tagalog. So matapos po nating mabasa yon ay susunod na po natin itong diode. Okay po, nakita nyo po yung sa libro tungkol po dun sa capacitor. So, yung pag-test natin sa capacitor ay gamit natin yung AC/DC dahil kinukuha natin yung pag-charge niya at yung pag-discharge niya. So, sa diode ba ay gagamitin ba natin ulit yung AC/DC? Yun din po ang gagamitin natin dahil ang diode po ay kinukuha natin po yung 0.07 volts. So, ang diode po ay merong polarity. Meron po siyang marka o palatandaan na guhit. Makikita natin po yung guhit na to ay minsan kulay puti, merong itim. Yun pong guhit na yun po ang ating cathode. At yun po namang kabila, yun po yung anode.
So, pag analog po ang gamit natin, pagka ang gamit natin ay analog, meron pong pagkakaiba sa digital. Yun pong ating positive test probe ay mapupunta po sa negative ng diode. At ang negative naman ng test probe natin ay mapupunta sa positive ng diode. Magkakaroon siya ng value. Yan. So, eksakto siya na 0.07. Yung taas, yung ohms, ay pwede rin natin gamitin kasi tatapatan lang naman niya doon ay yung pagitan ng 5 ohms o ng 4. So, kung tumapat siya sa 3.5, 4 ohms o 5 ohms, hindi naman siya naglalalayo, pwede siyang gamitin. Buo naman yun. So, mapapatunayan mo rin doon na buo yung diode mo. Pero kung lalampas na siya doon sa nabanggit ko na number, alima yung 3 to 5, so, pwedeng may sira na yung diode mo. Halimbawa, pumatak na siya sa 1, hindi na siya pwede. Kung pumatak naman siya doon sa halimbawa ay 20, hindi na siya pwede. So, mainam pa rin na gamitin natin yung AC/DC. Dahil yun talaga yung hinihingi ng pag-testing sa diode. So, ulitin ko lang uli. Kapag ginamit mo ang positive ng test prod mo sa negative ng diode, magkakaroon siya ng resistance o value. Yan. So, yung positive ng test probe mo, ilalagay mo sa negative ng diode. Yung negative test probe mo, ilalagay mo sa positive ng diode. Magkakaroon siya ng value. Pero kapag inikot mo na siya, dapat walang magiging palo kahit na maliit. Dahil kung makikita natin na pag inikot mo na yung diode at may nakita kang kapiraso o kaunting palo doon, meron po tayong makikitang kulay pulat po dito na nakasulat ay leak. Pagka may nakita tayong konting palo, once na binaliktad na natin yung diode, ang tawag po doon ay may leak na siya. Hindi na siya pwedeng gamitin. Meron siyang magiging problema doon sa circuit board. So, ganun lang po yung pag-test ng diode. Kinukuha mo lang yung isang palo niya na 0.07 volts. So, yung taas, pwede mo siyang gamitin. Pero kung sanay ka nang gamitin yung AC/DC, doon na tayo mamalagi ng paggamit. Tinitingnan ko rin yung ohms kasi kung mabilisan yung aking tino-troubleshoot. Hindi ko na pinapansin pa yung sa AC/DC. Kung ang gusto ko lang naman ay yung makita ko yung kanyang resistance. Tinapatan din naman niya yung 0.07, so okay na sa akin yon. Ganon din yung mga ibang sanay na gumawa na. Once na nakita na nilang wala namang problema kung yung taas ang gamitin mo o yung AC/DC. Kasi ang kinukuha nga lang ay yung pagpalo na yon, yung resistance na yon o yung voltahe na yon. Pero kung inikot mo na ang diode, ay kailangan wala na siyang palo. So, ibig sabihin, yung test probe mo, yung positive mo, ilalagay mo sa negative ng diode. Yung negative ng test probe mo, ilalagay mo sa positive ng diode. Sa digital, hindi.
iba doon ang pagtetest ng diode. Kung positive yung diode mo, positive din yung test prod mo sa digital. Pag inikot mo siya, hindi na siya papalo, wala na siyang reading. Okay, so titingnan natin, nakasit tayo sa diode. Yan. Okay, meron siyang reading na 7.41 volts. Ngayon, hindi ko babaguhin yung pwesto ng diode. Ayan na. Yan. Meron siyang reading. Okay? Hindi ko gagalawin yan. Ito yung sa digital. Ito naman po yung sa analog. Gagayahin natin yung sa digital na ang positive nasa kanan ko. Ayan, wala siyang reading. Walang deflect yung yung pointer. So, pag inikot mo na yung pyesa, meron siya. So, ibig sabihin, kapag ang gamit mo ay analog, para kang nag-series ng positive, negative, negative, positive. Hindi katulad ng digital. Kaya nga, sinasabi ko na ibubukod ko yung pagtuturo nito. Dahil kung dito ka mag-uumpisa at hindi ka dito mag-uumpisa, guguluhin ka pa nito. Kaya pag natutunan mo ang analog, mas madali mo nang matututunan ang digital. Kaya nga, hindi ko muna siya isinasama sa pagtuturo ng analog. Ipinakita ko lang po sa inyo yung pagkakaiba ng paggamit sa pagtest ng diode sa analog at saka ng digital. Iniuna ko na para sa pagdating natin sa digital, ma-remind kayo na i-remind na lang na ganun yung paggamit doon sa diode. Halimbawa ng LED. Ang LED natin, pag ginamit mo yung positive negative, hindi rin siya ilaw. So iilaw siya kung ang paggamit mo ay katulad ng ginamit mo natin sa unang diode. Yung positive mo, test prod mo ay mapupunta sa negative at yung negative test prod mo punta sa positive. Iilaw siya. Yan. Pero sa digital, hindi. Ang positive ng diode mo, positive ng test prod mo. Ang negative ng LED mo, negative din ng test prod mo sa digital. Sa analog, hindi. Hindi siya parehas. So, ang importante lang naman kasi ay yung pagtetest ng diode. LED man yan, rectifier man yan, o Zener diode. Ngayon, sa rectifier, isa lang yung kukunin nating palo. Kapag binaliktad natin yung diode at nagkaroon ka, ulitin ko lang, ng kaunting palo, ibig sabihin may leak na yung diode mo. Ngayon, kung ang na-encounter mong diode ay 3.9 volts na Zener diode, magkakaroon ka ng resistance o ng value dito sa leak. May makikita ka rin. So, kasi yung leak, AC/DC, tsaka yung ohms, pare-pareho naman yan na tinatapatan. May makikita ka dyan na maliit na palo na mapagkakamalan mong leak. Hindi po yun leak. Ang 3.9 volts na Zener diode po ay merong makikitang palo ng konti doon sa halos katapat ng pinapatakan ng pointer mo kapag may leak yung diode. Hindi po yun sira. Yun po ay Zener diode na 3.9 volts. Parehas lang din po siya dito, pero meron siyang konting palo kapag siya ay inikot mo na. So, yun po yung pagkakaiba nung
3.9 volts na Zener diode. Sa rectifier tsaka ordinary lang na diode o LED. Halimbawa nito, bridge type. So rectifier natin na kalimitan to nakikita sa television na CRT. So yung ganun din siya dito, yung in mo ng AC mo, kukunin mo lang ng para makuha mo yung positive, negative. Yan, meron siyang value. So pag binalik mo naman, ginawa mo naman dito yung in mo ng positive, makikita mo rin meron din. Kasi magiging negative to, ito magiging positive mo. So pag tinapat mo siya, ano mo yung positive niya tsaka negative niya, magkakaroon siya ng value. Pero kapag inikot mo na siya, dapat wala. Kapag nagkaroon niya ng palo kahit maliit lang o kaunti lang, may leak na, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Sa digital, hindi ganun din, hindi ganyan ang mangyayari din sa pagtest, katulad ng sa LED saka ordinaryong diode. So iba doon ang pagtitest sa digital. Ang importante lang makuha natin yung value na 0.07 volts. Kung magiging 6.75 siya, 6.50, ganyan sa digital, automatic na yun na pwede pa po yun. Kasi nga meron siyang tolerance o anumang makikita natin na putal doon sa digital. Okay na po yun, counted na po yun na buo pa yung diode. Kasi sa analog, wala kang makikitang ibang number doon. Papatak lang siya doon sa 7 o sumobra o kumulang ng konti, okay na yon, buo pa yung diode mo. Ang importante kasi makita mo yung value dito. Huwag mo lang makikita na merong pumalo doon na maliit, kasi may leak na siya, maliban lang nga doon sa 3.9 volts na Zener diode. So ganun lang po kasimple yung pagtetest doon sa diode pag ang gamit natin ay yung analog. Hindi masyadong mahirap. Sa libro nga halos kaunti nga ang paliwanag doon. Hindi rin siya masyadong mahirap intindihin. Kaya sa lahat ng tinetesting nga, ito yung kaya ko nga po pinagsunod yung capacitor at saka yung diode, dahil sila nga po yung ginagamitan natin ng AC/DC sa range niya. Pero ang gamit natin sa selector natin yung ohms natin. Kasi hindi naman pwedeng gamitin yung sa range selector natin yung DC or yung AC, kasi hindi naman tayo susukat ng voltahe. Ang susukatin lang natin ay yung kanyang pagkakaroon ng polarity. So, sa capacitor, yung pag-discharge mo tsaka yung pag-charge mo, dahil yun doon sa voltahe na nanggaling dito sa tester, siya yung nag-charge, siya rin yung nagdi-discharge. Sa diode naman, pinapasukan mo siya ng voltahe na nanggagaling dito sa analog tester. Pagkaiba naman ng digital, yung positive ng diode, kailangan positive din ng test prod ng digital. Yung negative niya, negative din. Dito, magkaiba. Yung positive ng test prod mo dapat mapupunta sa negative para magkaroon siya ng value. So, yun yung pagkakaiba. Kaya hindi muna natin siya ihahalo. So, yun lang po yun sa diode. Napaka-simple lang ng pagtitest niya. Hindi katulad ng iba, lalong-lalo na ng resistor at saka ng transistor. So, sa huli po natin siya ituturo. Ang isusunod po natin dito ay yung inductor at yung pong transformer. Meron din pong family yung inductor.
pati po yung transformer. Pero sa inductor po ay kakaunti naman po rin din yung gagawin na pag-test doon. Sa transformer po meron pong medyo mahaba-habang paliwanag. Katulad ng diode na to, simple lang, zener lang at saka rectifier. Yun lang naman ng yung LED lang. So family niya o kakaunti. Katulad halimbawa ng model na to. Ito siguro mga 80s 90s to. Old model na katulad nito. Ngayon, itong mga piyesang ito, lalong-lalo na yung mga capacitor na inuna ko na sa video, napakalalaki po ng mga piyesa pa noon. 70s, 80s, 90s, yun po yung 80s, 90s, yun po yung kapanahunan ko. Pero yung 70s ay hindi pa po ako nagtuturo o nag-aral nito. Sa panahon po ng aking pagtutroubleshoot, yung 80s, 90s po ang aking panahon. Kaya ang mga piyesa na nakikita nyo ngayon, ito po yung mga 1980s at saka 90s. Ngayon, pagpasok po ng ating milenyo ay nagbago yung mga piyesa natin. Ngayon, lalo na ngayong 2020, lalo nang pinaliit. Malaki pa yung garapatan ng aso sa mga piyesa na makikita natin sa circuit board. Pero hindi pa po doon yung ating pag-aaral. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng noon at ngayon. Pero gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na mas kailangan na ipaliwanag sa inyo o ituro yung nauna. Napaka-importante po noon dahil kung ang ituturo ko sa inyo ay yung ngayon na, parang unfair naman na nalakdawan nyo na hindi nyo na narinig yung history ng mga lumang technician katulad ng mga 60s, 70s na mga technician. So ako 80s, 90s po, yun po sinishare ko sa inyo. Kaya importante din po yun na doon muna po kayo mag-aral. Kasi katulad ng sa analog, kung ang ituturo sa'yo o aralin mo yung digital kaagad, malalampasan mo to. Baka hindi mo maintindihan kung doon ka na lang lagi. Ayun na lang palagi ang ginagamit mo. Wala ka nang alam dito. Parang lumukso ka na lang. No? Hindi mo naintindihan yung nauna sa kanya. So, ganun din yung mga parts. Hindi pwede na hindi ko ituturo yung mga nauna. So, yun muna yung priority ituro yung mga nauna. Dahil napakahalaga talaga na matutunan yung pasimula. Hindi po pwede nandun ka na sa gitna, nandun ka na agad sa dulo. Kailangan nyo po na maintindihan yung unahan. Kasi nga po, hindi naman kayo makakapunta dyan sa dulo o makakapunta sa gitna kung hindi ka pupunta sa unahan. Kaya, yun po ang ating ginagawang pagtuturo. So, isusunod na po natin po dito yung inductor at transformer. Kapag natapos po natin yun, yun pong panghuli natin ay medyo mahirap na po ang paliwanag doon. Yung transistor at saka yun pong resistor. Medyo meron po tayong gagawing computation doon sa resistor. Sa transistor naman po, dahil mas maraming family yun po yung mahirap-hirap din pong ituro kung paano siya itetest. Sa resistor din, ganun din po. Medyo merong mga paliwanag na kailangan mong maintindihan na gawin para matest mo siya. Hindi basta lang ng katulad ng sa diode at saka ng capacitor. Kaya subaybayan lang po ninyo yung matapos natin yung 6 na components na yun ng pagtetesting bago po tayo mapupunta sa pag-aaral ng
troubleshoot, meron pa rin po tayong dadaanan. Yung pagbasa po natin ng diagram at mga symbols, yun po ay nairitin ko na po dun sa unahan tungkol po sa mga electrical. Kaya marami pa po na kailangan kayong maintindihan, kayong mga baguhan na hindi pa nakakaunawa sa mga pag-aaral sa electronics. Sundan nyo lang po yung aking pag-tutor na ito. Hindi po kayo dapat mag-alala kung ako po ba ay may karapatan talaga na ibahagi itong aking natutunan. Huwag po kayong mag-alala at legal po yung aking pagtuturo sa inyo, dahil ito pong aking binabahagi ay kumpleto naman po itong aking mga papel, dahil ako po ay may sariling negosyo. Ako po ay may sariling shop, kaya hindi po pwedeng hindi po maging legal, sapagkat yun po ang hinihingi ng ating gobyerno, ang maging legal yung ating mga negosyo. Kaya hindi po kayo dapat na mag-alala na ang aking pong tinuturo ay hindi po isang invento lang. Ito po ay karanasan ko na hanggang ngayon po ay narito po ako sa aking shop, patuloy na nagsiservisyo sa mga mamamayan natin. So, yun aking pong ibinabahagi po sa inyo ay yung matagal ko na rin po yan na pinag-isipan at naging desisyon ko nga po na tumulong upang makaluag din naman po sa aking isipan na napakarami ko na rin pong troubleshooting na naharap. Parang gusto ko rin po na maihinga o pailabas para naman po alam ng isipan ko o ng aking sarili na meron na akong nabahagian. So mawala man ako, dumating man aking pagkatanda o hindi na pagka active sa paggagawa, pagtuturo, meron akong nagawa na naibahagi para makatulong. So yun lang po, abangan po nyo yung sa inductor at sa transformer. Maraming salamat po.